Heavenly Father, we'd like to bless you for this morning. Upon reading of your word, we all know, God, that true revival comes from obeying and following your decrees, which is found in the word of God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pribilehyo nito. Dalangin po namin na patuloy niyo akong itago sa inyong likuran. At katulad nga ng sinabi sa talata, may your name be glorified in our midst. Salamat po, Panginoon Diyos. Muli, dinadalangin po namin ang katotohanan ng inyong salita ay patuloy na maging liwanag sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, for this text, what we're going to study right now is about a conversation between Peter and Jesus Christ, which is found in the book of John, chapter 21, verse 15 to 19. At isa po sa mga nais kong ibahagi sa inyo, ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa mga oras na ito is Christ's concept of love. I remember a while ago, kinanta po natin yung Heart of Worship, no? Dahil sabi ko, walang binigay na tema, nag-iisip ako, ano kayong mga relevant? Though I know na ang salita naman ng Panginoong Diyos ay relevant in any season, right? Dito lang yung nag-agree sa akin. But we all know that the Word of God is relevant in season and out of season. Tama po ba? And I do believe that this particular passage that we're going to study this morning will be relevant to us as well, as a minister, as an individual in our family, at the same time as a student in the Word of God. So sa umaga pong ito, pag-aralan po natin yung tinatawag nating Christ concept of love. Because if we will define love in the concept of man, therefore we will fail. Make sense? Yes. Because the true definition of love will only be found in the life and in practice of Jesus Christ. Kung meron mang pinakamatibay na ehemplo na makikita tayo patungkol po sa pagmamahal, ito po yung pagmamahal na ipinakita ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga apostol, higit sa lahat sa kanyang mga hinirang. Because firmly, as in Reformed theology, naniniwala po tayo that in Ephesians 1:4, he said that, "For he chose us in him before the foundation of the world, to be holy and to be acceptable in His sight." Therefore, yung chose na tinatawag doon, it denotes an idea na mayroong pagmamahal. Kasi hindi mo pipiliin yung isang bagay kung hindi mo namang gusto. Make sense? Yes. Remember, no, pag pupunta kayo ng SM, hindi mo pipiliin yan kahit gaano pa yung kamahal kung hindi mo namang gusto. Kaya nga pinili mo yung bagay na yan dahil mahal mo, dahil gusto mo yung isang bagay. At gayon din sa mga oras na ito, tignan natin yung konsepto ng ating Panginoon Diyos patungkol po sa pag-ibig. Now, our objective for this morning is, firstly, is to comprehend the idea of Christ-like love. Secondly, to practice Christ-like love in a holistic way. So, meron po tayong tinatawag na cognition or cognitive, and the other one is practice. To practice a Christ-like love in a holistic way. When we say holistic, hindi lang natin titignan yung spirituality, which hindi ko naman sinisira ang mga Pentecostals, no? Dahil nanggaling din ako doon, which is primarily, Pentecostals would dwell morely on spiritual things, right? They tend to forget physical things, kagaya ng season ngayon, sabi nila na, panalangin mo lang yan, mawawala na yung sakit mo, o huwag ka nang minom ng gamot. Say in Jesus' name, mawawala lang din yan. But basically, kailangan din natin uminom ng gamot. Tama po ba? Yes. Kailangan natin na maging holistic sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. And those aspects that we could see in this text would primarily focus on spiritual, emotional, social, intellectual, and we could say physical. Dapat yung 5 aspeto na yon, balanse po bilang mga mananampalataya. At sa mga oras na ito, titignan natin na madadaanan natin yung mga aspeto na yon sa ating mga buhay. By the way, sa umagang ito, just like to ask sa congregation, ilan po ba dito yung may ministry po dito sa church? May ministry? Ako lang? Kaya, salamat po sa dalawa na nag-ooperate at meron ako nakikita na naglilingkod dito sa Panginoon. Anyway, aside from the music team, meron pa po ba na may hinahawakang ministeryo? Even outside the church. Alright, so that's a great thing, no? Kasi naniniwala po tayo that being a servant of God is not basically
ministering inside the church. But we are commanded to go outside the church to display the gospel and definitely ipahayag po yung kadakilaan ng Panginoon Diyos sa ating mga ginagawa. So that is the ministry that we're entitled to do it. So sa mga pong ito, one of our goal is to impart several truths. One of my goal is to impart several truths with it, which is in this conversation that may address personal and ministerial guidelines. Kasi ako po'y naniniwala na kung ikaw po ay paangat na o yayaw ka na sa mundong ito, meron kang mga tagubilin na napaka-importante. And during this time, kung makikita po natin sa konteksto po ng John 21, which is primarily nasa dulo na ng ministeryo ng Panginoon Diyos dito sa lupa, meron siyang mga tagubilin kay Pedro bago man siya umalis. Nakita natin sa talatang ito na hindi si Pedro yung lumapit sa Panginoon, bagkus ang Panginoon ang lumapit kay Pedro. We see that it is not Peter who come to be reinstated, but it is Christ who will reinstate Peter. Malinaw po yung sinasabi sa talata in the book of 1 Corinthians 1:30. Actually, kami ng kapatid ko po, my brother is also a Bible school student. Currently, 4th year na po siya. At isa to sa mga pinag-aaralan namin. Sabi dito in 1 Corinthians chapter 1 verse 30, it says here, "It is because of Him that you are in Christ Jesus." Dahil po sa ating Panginoon, kaya po tayo na kay Kristo. It is not because on our own effort or on own desire, kaya po tayo na kay Kristo. Na kay Kristo tayo dahil pa rin sa biyaya ng Panginoon. Even yung kaligtasan mo, biyaya ng Panginoon. So, we don't have to boast for anything. Hindi po tayo pwedeng magmayabang na Kristiyano ako, kami lang yung totoo. Yun ang sinasabi ni Pastor, no? 100, may mga bumabati ng 100 anibersaryo ng kapultuhan, o ano pa man, sinasabi nila sila lang yung tama. Anyway, naniniwala po tayo na tayo po ay nasa totoong iglesia dahil po ang ating Panginoon ang nagtakda para po tayo ay makasama kay Kristo. Ako po ay naniniwala sa kabutihan ng Panginoon Diyos at sa biyaya ng Panginoon Diyos na wala po tayong dapat ipagmayabang sa harapan ng Diyos dahil tayo po ay binili at hinirang ng Diyos na makasakamay ni Kristo. Kaya nga malinaw po sa talata ng Biblia na tayo po ay na kay Kristo dahil po sa ating Panginoon. Now what we could see right here, just to give you certain background upon this text, we could see right here that early in chapter 20, we see that Christ resurrected from the dead. And after this event, makita po natin na ang unang naka-witness ng kanyang pagkabuhay ay si... Yeah, that's right. Anyway, si Mary Magdalene. Pagkatapos po noon, pumunta po siya kay Thomas. Kilala po natin si Thomas. He is the doubting Thomas. On verse 24 to 31, then Thomas was enlightened by God and acknowledging Christ is Lord. Then he went to the shore by the Sea of Tiberias, unnoticed by Peter, and commanded them to throw their nets down to the side. At nakita po natin sa konteksto in John chapter 21 verse 6 na nakahuli po si Pedro of a great miraculous catch of fish. Hindi po dahil sa kakayanan ni Pedro yon. Alam natin na isa siyang magaling na mangingisda. Alam natin kung kailan dapat manghuli si Pedro. Pero sumunod siya sa Panginoon Diyos at nakita niya yung himala ng ating Panginoon. And that is one part of being a sovereign God, which displays His power. So for this morning, we're going to study several concepts of love from Christ in a holistic manner. The first concept of Christ with regards to love is, it is more than words. Let us repeat after me, it is more than words. Christ's concept of love is more than words. Let's read verse 15. Sabi po dito in John chapter 21 verse 15, Simon, son of John, said, "Do you truly love me more than this?" Ang sabi ni Simon, "Yes, Lord," he said, "You know that I love you." Pag sinasabihan po ba kayo ng I love you, ang response nyo agad, I love you too? Hindi, no? Minsan iisipin mo, kilala ko ba itong tao?
No? Yung mga siguro may mga kabataan tayo dito, nasabihan ko yun ng I love you. Hindi ka naman magre-reply agad ng I love you too unless kilala mo yung tao na yon o merong tinatawag na intimate relationship or affection ka sa taong yon. So we say I love you because we mean it. Nagsasabi ka ng isang bagay because you mean it. At alam mo, nagagampanan mo yung responsibilidad na kaakibat ng pagsasabi ng mahal kita. Kasi pag sinabi mo sa isang tao na mahal mo siya, may kaakibat yung responsibilidad. At hindi natin pwedeng paghiwalayin yung pagmamahal sa responsibilidad dahil hindi kayang pakainin ng pagmamahal lamang yung isang individual. Kailangan may responsibilidad. Because if we do that, we're making a false dichotomy. Pinaghihiwalay natin yung isang bagay na which is intended na magkasama. Ganon kasi kadalasan tayo. Gusto natin paghiwalayin yung isang bagay na intended ng Panginoon Diyos na magkasama. So, love with responsibility. Now, aside from that, we could see on the text that the word I love you should be applied or else it would be meaningless. Tama po ba? Subukan niyo po sa anak niyo yun, no? Naalala ko po yung isang commercial. Sabi doon, Ina ko, sabi mo, ako'y mahal mo. Diba? Naalala niyo po yung kanta na yun? O isang commercial. Sabi niya, mahal daw siya ng magulang niya. Pero bakit nagtatrabaho siya sa lansangan at parami pa ng parami yung kaniyang mga kapatid? Kaya nga iniisip ko minsan, ano ba talaga yung mahal ng magulang yon? Yung anak ba nila o yung balakang nila? Make sense? Kasi nga ako naniniwala bilang isang individual, lagi nilang sinasabi sa akin, kailan ka ba mag-aasawa? 6 years na kayo ng girlfriend mo. Kasi alam ko, naniniwala ako, nakaakibat ng pagmamahala yung responsibilidad. Kung hindi mo pa kaya yung responsibilidad, therefore, paghandaan mo. And that's the reality na dapat nating kilalanin even sa church na to. When we say we are committed to something, when we make vows to God, pag sinabi natin sa Panginoon, mahal kita, make it sure na alam mo yung responsibilidad ng pagsasabi mo ng mahal kita. O susunod ako sa'yo. Kasi kung hindi rin naman tayo sa totoo sa sinasabi natin, then we are proving to ourselves that we are a liar. Ano po yung sinasabi sa book of Titus? They claim to know God, but their actions, they deny Him. They are detestable and unfit for anything good. Sinasabi mo na kilala mo yung Diyos, pero hindi mo naman ginagawa o sinasabuhay yung pagkakilala mo sa Panginoon. Wala kang pinagkaiba sa kulto. Tandaan po natin lagi yun. Kung sinasabi natin, kilala natin ng Diyos, mahal natin ng Diyos, pero hindi natin ito sinasabuhay, wala tayong pinagkaiba sa kulto. They claim to know God, but their actions, they deny Him. Now in this text, balik po tayo sa talata. In context of Peter, we see that Peter's life and integrity was challenged at that very moment that he will not let Christ die on the cross. Naalala niyo po yun? Nung ating Panginoon Diyos, sinabi niya na mamamatay ako, sabi ni Pedro, hindi ko hahayaang mamatay ka sa krus ng Kalbaryo. At sinabihan niya sa Satanas, mahais ka sa harapan ko. Anyway, upon that text, may kita po natin that yung pangako ni Pedro na mamamatay siya para kay Kristo ay hindi nagkatotoo nung naranasan niya na yung realidad ng buhay. Nung nandun na siya sa gitna na kung saan inuusig na si Kristo. Meaning to say that Peter extended an empty words or empty promises. Yung mga pangako na hindi naman kayang tuparin. Alam niyo po, malaking issue to sa iglesia dahil ako po'y naniniwala na ang mga miyembro ng iglesia ay pinangahawakan yung mga pangako ng mga pastor o mga pangako ng mga leader nila. Gayon din siguro sa ating pamilya, kung tayo po ay nangangako, pinangahawakan din yan ng ating mga anak o ng mga tao na ating pinangakuan. That's why when we broke it o sinira po natin ito, meaning to say, sinisira din po natin yung ating integridad at ating pagkatao. That's why sinabi ko sa inyo kanina, no, when you say I love you, you must mean it. Panindigan po natin. At sa talata pong ito, nakita po natin na yung sinabi ni Pedro na I love you noong una, inulit na naman ng ating Panginoon sa ikatlong beses. Kaya nasaktan si Pedro. Kayo din naman po, no?
Pag 3 beses na inulit sa inyo yon, ibig sabihin lang yon, hindi sigurado yung tao na nagtatanong sa inyo. Tama ba? Make sense? Ibig kasi nakikita niya na sa character mo, sa personality mo, sa mga previous na naranasan niya sa'yo, na hindi ka totoo sa sinasabi mo. Alam niyo po, nung pag pumupunta po tayo ng SM, pag bumibili po kayo ng mga gamit, ano po yung una niyong tinitignan sa damit? Presyo. Bukod sa presyo. Okay, Anyway, that makes sense. Totoo naman yun. Kahit ako rin, titignan ko yung presyo na yan. But aside from that, the quality. Titignan nyo rin siguro kung meron niyang sira, right? Kasi yung mga sira na yan, it devaluates the price or the worth of an object. Tandaan po natin lagi yon. Kahit napakaliit lang ng sira niyan, bubaba at bababa ang presyo niyan. Ganon din po sa mga binibitawan nating salita. Kahit nagkamali ka lang ng isang beses, bababa at bababa ang respeto ng tao sa iyo. Kasi sinira mo yung integrity o yung pagkatao mo. Now, balik po tayo sa talata. Sabi po dito, may kita natin that upon these empty promises, ito po yung mga tinatawag natin ng mga drawing. Nakakilala po ko yung mga taong ganun. Drawing lang yan. Iyan totoo. Now, empty promises. Naging malaking issue to, I think last 2011, sa isang iglesia, naging malaking issue yung drawing na to. Dahil, I don't know, no, merong mga pastor na, hindi ko naman sinisira ng mga pastor, pero may mga pastor na mahilig mangako, pero di kayang to pa rin. Hindi ko naman sinasabi na sa pastor lang. Merong mga leaders sa church, merong mga magulang, may mga anak na mahilig mangako, pero hindi kayang to pa rin. Ang tawag natin dito on another term is drawing, mga drawing na tao. Alam niyo po, sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 7, if we would read that, punta po tayo sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 7. Ito po ang malinaw na sinasabi ng Biblia sa kasulatan. And I do believe na si Pedro, na nag-aral din ng salita ng Diyos, alam niya yung mga katotohanan sa salita Solomon. Wala na si Pastor. Anyway, Ecclesiastes, Proverbs, Ecclesiastes, katabi lang po siya ng Proverbs. Ecclesiastes chapter 5, so we're pertaining this in the context of making promises or committing promises. Sabi dito, verse 4 to 7, when you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Nakita niyo po, kung hindi po tayo tumutupad sa ating mga pinangako, ang tawag po sa atin ay hangal. Masakit pero ito yung katotohanan. Sabi mo sa tao, mahal mo pero hindi mo pinanindigan, hangal ka. Hangal yung tinutukoy ng Biblia sa mga tao na hindi naman tumutupad sa kanilang mga pangako. Now in this context, we see that empty promises delay. Sino niya sa inyo yung napangakuan pero ano yung pinapasantabi nila? They delay o inaantala nila. Sabi po ng isang author, delay is the deadliest form of denial. Tama? Na pag dinidelay mo daw o inaantala mo yung pangako mo, ibig sabihin lang doon, wala ka rin naman talagang balak, to pa rin yun. Delay is the deadliest form of denial. On other terms, we could call that procrastination. May na lang. Pero yung totoo talaga, wala ka talagang motivation para to pa rin yung pangako mo. That is procrastination. Tandaan natin lagi, you may delay time, you may delay, but time will not. Pwede ka ma-delay, pero yung oras hindi yan na-delay. Because it's uncontrollable. Tama po ba? Wala tayong time machine na tinatawag. Hindi natin pwedeng ibalik yung oras. That's why we can control our response towards this action or these promises. When you make it sure you fulfill it. Ano po sa industry namin, meron kaming tinatawag na commitment. Pag sinabi mo sa customer na tatawag ka sa gantong oras, kailangan tumawag ka because that is a commitment. Pag hindi ka tumawag, QA violation yun. Right? Kasi nga, promise mo yun.
Hindi no, pag mayroong gumagawa ng payment arrangement, kung kayo po ay may binabayaran, pag hindi ka tumupad sa ipinangako mo, violation yon at may multa yon. Tama? Pwede nilang i-suspend yung isang bagay sa iyo o yung ginagamit mo na serbisyo sa kanila dahil violation yon of the service or the decree sa isang kumpanya na kinabibilangan mo. So we see here that there are other forms of promises that which delays. Inaantala natin. Pangalawa, may kita po natin on verse 4b to 5, may kita po natin sa talatang yon that there are certain promises that is not fulfilled. Yung mga mahilig mangako pero naman hindi naman tinutupad. Naalala niyo si Pedro, sa konteksto po ni Pedro, nangako siya na Panginoon, handa akong mamatay sa iyo. Pero at that very moment, hindi pa kilala. Hindi ako kasama sa mga apostol. Mga pangako na hindi naman kayang tuparin. Let us always remember that keeping our vows evaluates our integrity. Failure to keep it devaluates our character. Sabi po sa Proverbs 20 verse 25, do not make rash promises. Kaya maging maingat po tayo. Pag nangako tayo kay Pastor, Pastor, maglilingkod po talaga ako sa gawain. Kailan ba yan, kapatid? Pag-isipan ko muna, Pastor. Pag-isipan po natin. Kasi baka mamaya, push tayo ng push, hindi naman pala natin kayang tuparin. Don't make rash promises. Mga pangako na ginagawa ng madalian. Kasi pag isang tao nangako ng madalian, tandaan po natin lagi, most of the times, hindi niya yon natutupad. So that's the second thing that we could see. And lastly is, empty promises commit many words. Kaya po ba kayo nakilala mga taong gano'n na gusto nilang mangako ng napakaraming bagay at eventually, kung merong matupad, isa lang. Or the other way around. Empty promises commit many words. Yung mga tao na mahilig mangako, na wala namang nais na tuparin yung mga pangakong to, kadalasan sila yung nagsasabi ng napakaraming pangako. And most of those promises are hypothetical. Kaya mga kabataan, kung liniligawan kayo o nagpapaligaw kayo, tapos sasabihin sa inyo na susungkitin ko ang bituin at ibibigay ko sa iyo, hypothetical yun. Ibig sabihin, hindi naman talaga reachable or attainable. And most of the times, or those times, hindi tutuparin ang mga pangakong iyon. So sa una pong katotohanan na nakita po natin dito, in relation to Christ's concept of love, which is more than words, make it sure that your promises is attainable. It is to be specific. Kailangan kung ano yung mga pinangako natin, sinabi natin sa Panginoon Diyos na mahal kita, we should mean it. Kaya nga po ay naniniwala, being God as sovereign, He knows the heart of men. Hindi mo pa man sinasabi yan, alam niya na mangyayari yan. That's why Judas, naalala niyo po si Judas, alam niya na mangyayari yung kay Judas. Alam niya kung ano yung mangyayari kay Judas. Kaya most of the times na pag nagkukwento ang ating Panginoon Diyos, naalala niyo nagsishare siya about money, do not love money. Sabi ng ibang mga theologians, si Judas daw ay one of the, sabi natin, ingat yaman. Naalala niyo yung pinabili siya? Akala lang ng mga apostol, pinabili siya. Yung time na nag-Last Supper, akala lang ng mga apostol, pinabili siya. Pero that is the indication na ipagtatakwil niya na o pagkakalulo ang ating Panginoon. So we see on that we are told that Christ's concept of love is more than words. Tandaan po natin lagi, if love is merely by words, Jesus could have said to Peter, I love you too. But it's not. It's the other way around. Ang pag-ibig po ay isinasa buhay. Kailangan po natin itong gampanan. Pangalawang katotohanan na makikita po natin sa talata ng Diyos o sa talata natin pinag-aaralan, Christ's concept of love involves service. The first one, it is more than words. That's the first principle. Pangalawa, it involves service. Let's read verse 15b to 16. Sabi po tayo ng amen kung naroon na po tayo sa talata. John chapter 21 verse 15b to 16. Sabi dito, Jesus said, feed my lambs. Verse 16, again, Jesus said,
Simon, son of John, do you truly love me? Jesus said, take care of my sheep. So there are two principles that we could see in the light of service. The first one is to feed the sheep. Alam niyo po ba yung definition ng tupa? O nakita na po ba kayo ng isang tupa? Most of the sheep were associated with dumbness. Alam mo ba yung mga tanga? Gamitin ko na lang yung term na pasintabi po sa mga kapatiran natin. Anyway, ang definition po talaga ng mga tupa is tanga o mangmang. Dahil kailangan mo talaga silang gabayan, kung hindi, mahuhulog sila sa bangin. Ganun po ang mga tupa. At makikita natin sa talatang ito na isa sa mga utos ng Panginoon Diyos kay Pedro, bago man siya umakyat papunta sa langit, sinabi niya, to feed my lambs. We could see that there is an idea of nourishment. Ano po yung nourishment? Meaning to say, pagpapakain. At sa pagpapakain po na ito, o pagbibigay ng sustansya po sa mga alagad, o sa tupa ng ating Panginoon Diyos, it involves nourishment physically, spiritually, emotionally, socially, and intellectually. Kaya ako po ay naniniwala, kung tayo po ay may responsibilidad bilang mga miyembro ng iglesia, titignan mo yung pangangailangan ng iglesia na kinabibilangan mo. That's why you have to make the decision to be a member of a church and not just an attendee. Because being a member involves responsibility. If you know your responsibility in the church, therefore you will know also that you have to feed the lambs or the sheep of God's kingdom. Tandaan po natin lagi yon. Bilang mga pastor, sila Pastor Jonet, kung alam po natin na naglilingkod din siya sa Pampanga, because that is our task, to give nourishment spiritually. Aside from that, we also give nourishment intellectually. Kaya bilang mga pastor po, kailangan updated din talaga kami sa mga current news and events kasi minsan ginagamit namin yun sa sermon namin. Di po ba? Kailangan may alam ka rin sa ibang department, kung finance yan, much as possible, may alam ka rin siguro dahil may tuturuan ka ng mga miyembro na nangangailangan ng gabay, pinansyal. Kaya holistic dapat yung paglago natin bilang mananampalataya. Dahil ito rin yung gagamitin natin to give nourishment to those people who are in need of these aspects. Hindi pwede na puro physical lang, puro spiritual lang. Dahil ako po'y naniniwala ang tunay na spirituality, it revolves around this concept. Hindi mo pwede pabayaan yung isang aspeto. Tandaan po natin lagi yon. That's why in the book of Luke chapter 2 verse 52, Jesus said that the writer said that Jesus grew in wisdom, that is intellectual or spirituality, stature. Ano yung stature? Ibig sabihin, matipuno si Jesus. Ako'y naniniwala na one of the key behaviors din, or sabihin na natin na key principles, bakit kailangan maging matipuno ng ating Panginoong Jesus is because He will bear the cross on the Mount of Calvary. At alam niyo po sa history, kung naalala niyo po yung winasiwas niya yung marketplace, yung pinangwasiwas niya doon, kinukuha pa yun sa bundok. So he is fit enough to carry the cross because he is, sabihin na natin na matipuno ang ating Panginoon. He grew in wisdom, stature, favor of God, and favor of men. Favor of men is social. Hindi lamang pala meron siyang mainam na relasyon sa ating Panginoon, may mainam rin siyang relasyon sa mga tao na nasa paligid niya before His ministry. Na makita po natin sa talatang ito na ito pala yung nais ng Panginoon sa atin. When we say of nourishment, we should grow holistically. Na nakikita po sa lahat ng aspeto ng buhay natin yung paglago. Kaya kanina sinasabi sa kantano ng ating kapatid, heart of worship. And coming back to the heart of worship, we could also see that in the life of Peter. A heart of worship, babalik sa Panginoon. Ang nakakalungkot, ang church or ang spirituality natin, tinitignan lang natin every Sunday. Nakakalimutan natin that Monday to Saturday is also a part of worship. Kaya nga dapat mas nakikita yung intensity o culmination ng iyong spirituality, kailan? Pag may corporate worship.
Kaya sabi kanina Pastor John at sa akin, sa church namin kasi meron pagtugan ng ganyan. Okay lang ba sa'yo yan? Okay ako doon. Because it depends upon people, no? May mga tao na gusto hymnals, okay lang din sa akin ang hymnals kasi laki akong alliance. Okay din naman sa akin yung ganyan kasi mother ko is AG, Assemblies of God. Alam niyo naman po sa kultura ng Assemblies of God na tugtugan talagang ano. And in fact, ako rin bilang musician, gusto ko rin yung ganon. But primarily, hindi ko sinasabi na kung nagsasasayaw ka dyan, ibig sabihin, spiritual ka talaga. Kasi sabi ko nga, it depends on a thorough knowledge of the Word of God as well. Kailangan nakikita rin sa kaalaman natin sa salita ng Diyos at sa pagsasabuhay natin nito. So what we could see right here, the first principle is to feed the lambs. And that is the idea of nourishment. Secondly, to take care of the sheep. Taking care revolves security or protection. Naalala niyo po nung panahon na sa John 13, sabi po doon, ang ating Panginoon Diyos ay inanyayahan ng kanyang mga apostol na magkainan. At sa konteksto po na yun, makikita po natin, nagtanong po si Pedro kay Juan na sabihin sa ating Panginoong Hesus kung sino yung magkakalulo sa kanya. Tama? Naalala niyo po ba kung sino lamang yung may alam kung sino yung traitor sa mga disipulo? And one of them is leaning to Jesus. We all knew that that is John. And he is the one who is describing that in his letter. Sabi po sa talatang yon, if there's an instances na hindi niya prinotektahan yung mga disipulo, there's a possibility na itong si Pedro na mainitin, putulan ng tenga si Judas. Make sense? Kasi after that, nung ipinagkalulo niya, nung pinatakas niya na si Judas, at the end of the day, kinuha ang ating Panginoong Diyos at pinutulan ng tenga ni Pedro yung isang sundalo. Does it make sense? Kaya malinaw no, in John chapter 13, sabi doon, love one another. A new commandment I give to you, love one another as I have loved you. Nandun yung paulit-ulit na paalala ng Panginoon Diyos, but Judas is accountable sa nangyari talaga sa kanya. So we cannot blame God, though it was in the prophecy, but we might as well, we can see that He is accountable for His own sin. We are accountable for our own sin. And that is because of the original sin that we had been through na sinasabi po sa Biblia. So there's a caring or protection for the sheep that we could see. Kung naalala niyo po, meron pong sikat na movie ngayon which is Miracle in Cell. Number 7 ba ito? Akala ko number 9. Anyway, sa Miracle in Cell number 7 na yun, makita po natin na yung isang, we call that term mentally challenged people. Yung mentally challenged people po na ito ay na-detain siya because he was convicted of murder and he saved the life of the officer, so thus the officer did his best to protect the detainee. Nandun po yung pagnanais niya na protektahan itong mentally challenged people na ito. Pero dahil sa tangka, napapatayin din yung anak niya, inoffer niya yung buhay niya para isalba lamang yung kanyang anak na babae. That is protection. When we say that we love God, we also protect our sheep. Tayo bilang isang iglesia, tayo po yung nagpuprotektahan, hindi tayo nagkakagatan. Ganun dapat yung pagprotekta natin. Ibig sa pastor natin, kung mahal talaga natin, pastor, mahal kita, pastor. Dahil alam ko na naglilingkod ka sa Panginoon, pinoprotektahan po ba natin ang ating pastor? Kasi alam niyo po, nung pumunta ako sa isang church dito po sa bandang Nabotas, tinanong nila ako, pastor, ano po ba yung mga dapat namin gawin sa iglesyang ito, ganyan-ganyan. Pinento nila sa akin yung buhay nila, na-appoint sila, one day lang nag-aral, pastor na, okay lang po ba yun? Okay lang po ba yun? Gusto kasi sa kanila yon na ordination lang, hindi na nag-aral, pastor na, okay na yon. Anyway, to sum it up, sabi po kasi sa nangyayari dun sa iglesia ngayon, na dumarating sa punto na I advise them, sabi ko sa kanila, kung mahal nyo talaga yung pastor nyo at alam nyo na hindi nakapag-aral yung pastor nyo yun, bigyan nyo ng mga libro para makapag-aral.
That's the best thing that we could do. Hindi kayo sasiraan nyo na walang pinag-aralan yung pastor o kesyo kung ano pa man. That's the best thing that we could do. We protect the person by giving them an intellectual property, which is the book. Di po ba? Make sense? Mas nagiging mainam tayong individual. Mas nagiging mainam tayong miyembro. Kapatiran sa Panginoon. If they cannot be a better person, then you yourself must be a better person. Huwag na natin isipin na, sila nga walang pakialam eh. We must be a better person. And I do believe that Jesus also wanted Peter to be a better person. Peter, hindi ka lalago kung patuloy kung titignan yung iyong kapalpakan. Be a better person. So that involves taking care of the sheep. And the last principle that we could see right from this text is that Christ's concept of love involves sacrifice. Let us read verse 18 to 19. John chapter 21 verse 18 to 19. Sabay-sabay po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And I believe, papasalamat po ako, no? Ang miyembro po dito ay nagdadala talaga ng Biblia. Actually, tinitignan ko po kagabi, ano kaya itsura ng church nila, Pastor? Tinignan ko yung Facebook account niya, nakita ko, ang unang nakita ko agad doon, merong mga lamesa at nag-aaral kayo ng salita ng Diyos. So, wow, napakagandang revival po na mangyayari yun kung ginagawa po natin yon simultaneously sa ating iglesia. Yun po yung isang nakaka-bless na bagay na makita sa isang iglesia. Sige po, basahin po natin John chapter 21, verse 18 to 19. Basahin niyo po. Ready, set, go. Alright, sabay-sabay talaga tayo. Sige nga po, basahin po natin ng malakas at sabay-sabay. Ready, set, fire. Unawaan ko na yung sinabi ni Pastor Jonet kanina, yung 1 to 4, no? Anyway, balik po tayo sa text. Sabi dito, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Alam niyo po, even yung kamatayan ni Pedro ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating buhay na Panginoon. Kaya po kayo narito sa iglesia, it's not because matamlay ang service, wala si sister, ganito. You are here in the church, you are doing your things for God because you want to glorify God. Isa kang mabuting ina, isa kang mabuting ama, ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, nag-aaral ka ng mabuti because you want to glorify God. O ba, nagtatrabaho ka at ginagawa mo yung pinakamainam because you want to glorify God. At sabi po sa talatang ito, it indicates the kind of death which has an idea of sacrifice. Alam mo yung pagsunod mo sa Diyos, yung pagsasabi mo na mahal kita, yung paglilingkod mo sa mga tupa ng Panginoon Diyos is sacrifice. That is sacrifice. Tandaan po natin lagi yun. Now, matanong ko po sa inyo, when was the last time you sacrificed for the church? When was the last time? Pastor, magkukumit po ako sa ito. Kasi na si kapatid. When was the last time you sacrificed for the church? When was the last time you sacrificed for your family? When was the last time you sacrificed just to excel in your study? Mga kabataan, no? Bis na gumala pa, mag-aaral ng mabuti. I do believe that it will benefit us as well. Tandaan po natin lagi, our sacrifice would bring honor and glory to God. Most of the times, yung mga pastor, nagsasacrifice po yan ng kanilang time, talent, treasure, o ano pa man. Siguro naunawaan nyo ng asawa ni pastor, no, na minsan kailangan i-pull up si pastor sa gantong lugar because that involves a responsibility. But that involves also sacrifice. Dahil ginagawa po natin yun sa Panginoon, kaya mayroong tinatawag na sacrifice. Now, what could make sacrifice positive in our perspective?
Kasi iniisip po natin madalas, pag nagsasakripisyo ka, negative yun. Kakainin mo na lang, bibigay mo pa sa iba. Negative, di po ba? Pero what makes sacrifice positive on the other hand? Tignan po natin. If it would glorify God. Pag nag-sacrifice ka, magbibigay ba yun ng kaluwalhatian sa Diyos? Kasi merong tendency na yung iba nagsasacrifice sila, pero yung sacrifice nila out of nowhere. Alam niyo po yung mga concept ng kamikaze? Yung mga Japanese na magpapakamatay po sila for the sake of their own integrity and not to glorify God. And to believe that they will not glorify God sa ginagawa nilang yun. Tandaan po natin lagi yun. Yun yung mga maling perspektibo ng pagluluwalhati sa Diyos o sakripisyo. When we sacrifice, making sure that it will glorify God. Nag-sacrifice ka sa pag-aaral mo, tanongin lagi natin, nag-sacrifice ka ng isang bagay para sa pag-aaral mo, tanongin lagi natin, does it glorify God? Sa trabaho po natin, does it glorify God? Sa iglesia na ginagampanan natin, does it glorify God? Kasi kung hindi lang din naman at mahirap yon sa kalooban natin, huwag na lang natin gawin. Because it will not glorify God. Kaya nga nung nabatid ito ni Pedro, sabi ng ating Panginoong Hesus, this is to indicate by which Peter would glorify God. Yung kamatayan na magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Na kung titignan natin sa talatang ito, may binanggit po dito yung narrator sa mga susunod na talata. On verse 20, Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved was following them. Anong tanong ni Pedro? Lord, who is going to betray you? Verse 21, when Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Ang tinutukoy po dito ay si Juan. Sabi po niya, Panginoon, ganito ako mamamatay. Paano naman po si Juan? Sabi doon sa talatang yon, on verse 22, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You follow me. Pag sinabi ng Panginoon Diyos sa iyo na dahil sinabi mong mahal mo ako, sinabi ko sa iyo, you follow me. Kasi iniisip natin madalas, ayoko maglingkod, dahil yung iba hindi naman eh. Ayoko magsakripisyo, dahil yung iba hindi naman nagsasakripisyo. Pero hindi ikaw, sila. At hindi rin naman sila, ikaw. You choose to be a better person. You must be a better person. We need to follow and observe what God intended us to do. And I do believe we cannot hinder the mighty power of God's Word in us. Hindi mo kayang hadlangan yung tinatawag na irresistible will ng ating Panginoon. We cannot resist the power of God. Let us always remember that Christ's concept of love involves sacrifice. In this passage, we could see that sacrificing one's life to God gives great impact to our legacy. Sabi po sa history, ang kamatayan po ni Pedro upside down. Namatay siya ng upside down. Yun po yung kamatayan na nakamark sa legacy natin sa buhay ni Pedro. Looking back to Peter's context, it stated that he will die to glorify God. On verse 20, may kita po natin dito na ang nais lamang ng Panginoon sa kanya na, Pedro, pag sumunod ka sa akin, ito yung mga pagdadaanan mo. Ito yung mga buhay na dapat mong maranasan, pagsasakripisyo na dapat mong maranasan dahil mahal mo ako. Kung susumahin po natin, sa paglilingkod po natin na may kasamang sakripisyo, pag-aalaga po sa mga lingkod ng Panginoon Diyos o sa mga tupa ng Panginoon Diyos, ang pinakaugat po lagi nito ay ang pagmamahal. Siguro dumating sa punto na nanghihina na tayo, ayaw na natin tumugtog o ayaw na natin magsimba. Nakikita natin yung mga kapatid natin, wala dito. Maring yung pagmamahal, bumababa. So ako naniniwala, hanggat hindi nawawala yung pagmamahal niya sa Diyos, yun yung magmomotivate sa iyo na gawin yung pinakamainam sa paglilingkod mo. Amen. Nagbabasa ka ng Biblia, niyanais mo na malaman yung katotohanan sa Biblia dahil mahal mo yung ginagawa mo. And that's the essence of this commandment, of this concept that is embedded with love. We
can say we only follow God by observing His commandments if we love God. Tandaan po natin lagi, the first thing is Christ's concept of love is more than words. Secondly, Christ's concept of love involves service. And lastly, Christ's concept of love involves sacrifice. Manalangin po tayo. Heavenly Father, would like to bless you for this morning, for the privilege that you have given to us to understand the true essence of love by showing to us how you love your disciple and how should we love one another. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagprotekta mo sa mga apostol nung kayo po ay naparito pa po, Panginoon Diyos, sa lupang ibabaw. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga katotohanan na nakasulat sa inyong salita na dapat namin pagmulay-mulayan at dapat namin isabuhay. Mga katotohanan, Panginoon Diyos, na ginagawa namin ang aming serbisyo, ginagawa po namin ang paglilingkod na ito dahil mahal po namin kayo. Lagi pong ipaalala niyo sa amin, Panginoon Diyos, at ipaunawa niyo po sa amin, at bigyan niyo po kami, Panginoon Diyos, ng isang puso na hindi matigas, kundi isang puso na patuloy na nagmamahal at naglilingkod po sa inyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga kapatid ko sa iglesia nito. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na pag-alabin niyo pa po, Panginoon, ang isang puso na to na patuloy na magpapakumbaba, patuloy nakikilalanin na kayo ay Diyos sa aming mga buhay. Muli, Panginoon Diyos, sa iyo lamang papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin sa